Love, tingin ka. Hi. Hello. Hi guys! Welcome to our new vlog. It's been a while and actually back to school na and for sure marami nang busy na momshi at popshies all over the world. So ayan, nakapag-cut out na ako ng mga maliliit na stickers para sa pangalan ni Erin. At yun ay para idikit sa mga crayons, pencils, and everything. So ang gamit namin dyan ay twistable crayon. So may lalagyan siya. So you just have to twist it like that. And actually last year pa itong twistable crayon ito. So sobrang matipid siya. So nire-reuse lang namin. And aside from the crayons, we also have the twistable colored pencil. Yun kasi talaga yung medium niya. Kaya lang, syempre, di ba sa school, minsan mas kailangan yung crayon. So, ayan, para may option siya kung ano yung mas prefer niyang gamitin. Tapos, pencils, of course. Nabili ko lang yan sa TikTok shop, yung may naka-engrave na pangalan. And when it comes to self-adhesive book cover, I'm using the brand Craft. I've tried the other brands na din from Lazada, TikTok, and even from the malls. Pero yung Craft, for me, mas maganda yung quality niya, mas maganda yung dikit, saka mas matagal siyang nakadikit talaga doon sa book. Tapos, yung pinakita ko kanina, yun ay stock ko pa last year. And sobrang sticky pa din nung self-adhesive book cover na yan. Meron ding available niyan na for notebook size. So, depende sa inyo kung ano yung coveran nyo. And meron din yan version naman na naka-roll. So, kung hindi naman libro yung babalutan nyo, pwede rin kayong gumamit ng roll para mas madali nyong i-modify kung ano yung size nung kung ano man yung i-cover nyo. I think I've tried using this one for some other projects, not for books. So, it's very useful and I've been using this one siguro high school pa ako hanggang sa nagamit ko na rin siya nung estudyante na si Erin. And ayan, so kinakat ko lang yung mga excess part. Kayo, nasa sa inyo kung gusto nyo, idikit nyo na lang siya. Pero for me, inaalis ko yung medyo excess para mas malinis siyang tignan. Mas seamless ba? So ayan, i-cut-cut lang natin. Tapos, and we're done. And ginagamit ko yung squeegee na yan para mas lapat na lapat talaga yung dikit. Pwede namang kamay lang, wala namang problema doon. O kaya yung sa may gunting na part, pwede nyo rin gamitin yan. So, ayun, mas madali lang siya kasi 'di ba super flat na. Tapos medyo cloth material din yung sa dulong part ng squeegee na yon. And for this one naman, meron kasi silang required na sketchbook every year. So, yan. Ang nakita namin yung capybara kasi gustong-gusto niya yung capybara. So, and i-cover lang din natin siya. And in our case, there are times talaga na as much as possible ini-involve ko si Erin when it comes to preparation ng mga gamit niya sa school para kahit papaano may introduction na siya kung how it is being done. Pero syempre, yung mga medyo mahihirap na bagay, ako na yung gumagawa. So like for example, kanina, yung sa mga sticker, siya na yung mga pinagdidikit-dikit ko. Minsan, nakakapag-try na rin siya mag-cut out para natitrain na din siya. Of course, with guidance din naman yun. And iyan, tapos na natin coveran lahat. So, mission accomplished tayo dyan. And of course, hindi pa tayo tapos. Nag-cutouts pa ako ng mga additional stickers. And yes, ako na rin ang nag-edit at nagpo-print ng mga sticker na ginagamit ko sa mga gamit ni Erin. And of course, magpa-plancha rin tayo. I'm using this Xiaomi steamer. Tsaka yung parang mini size na kabayo shape. Basta pad lang siya na pwede ko ilapat dun sa likod ng uniform as you can see. Para hindi lang mainitan yung kamay ko at mas mailapat ko yung steamer doon sa uniform. And ayan, I've been using this Xiaomi steamer for at least 3 years na. Simula nag-aral si Erin, yan yung pinaka-ginagamit ko kasi it's very easy and very convenient to use. You can also bring that on the go kasi lightweight lang din naman siya. And I'm using mineral water dyan kasi hindi siya pwede yung galing sa faucet. And so, this was June
25 kasi ang first day namin ay June 26 and of course may pasok ang first son and syempre ipipilit ko na ako ang maghahatid kay Erin on his first day of school. And yan, break time na tayo. So during my break time, that's when I am preparing yung mga baon ni Erin and everything na kailangan niya sa pagpasok. Unless I have some meetings o kaya naman sobrang busy sa work, of course, nandyan si Daddy Ram para katuwang natin, 'di ba? Kapag hindi talaga kakayanin. So, ayan, for today, ang request ni Erin ay maling. This is maling. So, nagpiprito-prito lang tayo and prepare na natin yung iba niyang kailangan for the first day of school. Let's go! Ihatid na natin si Bulinggit. Kailan din ako nakapag-video, daming kids and parents. Okay, let's go. So, after kong ihatid si Erin sa school, nakapag-bonding din ako with some of our momshies. Kaya lang din ako nakapag-video kasi medyo nahihiya ako. And then after that, pumunta ako ng SM para mag-grocery ng mga pambaon niya. And nakita ko tong Toy Fest 2.0 and sobrang tuwang-tuwa ako kasi karamihan sa mga characters na nandoon ay sobrang fan talaga ako. And at this point, tapos ko na yung mga errands na kailangan ko for today. And iniintay na lang natin dumating sila. And ayun. So, umakyat lang ulit kami para ipakita ko kay Erin yung Toy Fest 2.0 at syempre, nagpa-picture na rin ako. And lastly, kumain lang kami ng lunch tapos niyan, umuwi na rin kami. And that's it. I know that everyone is looking forward for a great school year. And if ever we come across some struggles along the way, I do hope na mapagtagumpayan natin lahat yon. And most importantly, ma-enjoy ng mga kids natin tong school year na to. And that's it. Thank you so much for watching. I do hope you enjoyed this video and see you again on our next vlog. Bye!